Hello, mga subscriber at mga kagona. So, narito po tayo, magdidemo po tayo, magbabahagi naman po tayo ng munting kaalaman sa ating pong mga subscriber. Ano po? So, sa ngayon po, meron po tayo dito mga kagamitan. Ano po? So, para ma-measure po natin mamaya, ano po, yung mga samples natin dito. So, unang-una po, meron po ditong TDS meter. Ano po? So, gagamitin po natin mamaya yan. So, meron po tayo ditong pH tester at samples ng ating racks. At meron po tayong TDS chart at saka yung pH chart. Ano po? And for confirmation, mamaya gagamitin po natin yung electrolyzer machine. Ano po? Dun sa tubig para makita po natin maigi ano ba yung ibig sabihin natin. Ano po? Yun. So, umpisa na po natin. Meron po tayo ditong samples ng tubig. Ito po yung galing sa ating mga bukal. Ano po? So, or natural spring water. Tingnan po natin. So, yun. Kuha tayo ng kaunti. Lagay po natin dito. Meron po tayo ditong sample. Galing po naman ito sa ating water dispenser. Ito po yung mga purified water na nabibili po natin sa ating mga refilling station. So, tignan po natin. Ano po? Kuha po tayo ng sample. Set aside po natin. So, tignan po natin. At meron po tayo ditong distilled water. Ano po? So, nilagay ko na po siya dito sa aking tumbler. Kasi wala naman po tayong sponsor. So, distilled water po ito. Isang kilalang distilled water. So, ilagay po natin dito sa pangatlong baso. Okay. So, pwede na po tayong mag-umpisa. Meron din po tayo ditong sample ng isang inumin, soft drinks. Ano po? Soda. So, ilagay ko po ito dito sa pang-apat. Ano po? Para makita po natin. So, yan. Isa po itong soda. Ano po? Ayun. At ito naman po yung ating pang-apat. Ito po yung purified water natin na binabaran na po ng mga rocks. Ano po, meron po itong bato sa ilalim. So, tignan po natin. Ito po yung pang-last, pang-apat na baso. So, yan. So, meron po tayo dito, bali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 samples po ng mga liquids. Okay, titignan po natin isa-isa. Ano po? So, umpisa po tayo dito sa dulo. Ano po? So, tignan po natin. Ito muna pong purified water. Ano po? So, tignan po natin yung purified water. Ayun. So, sa purified water po, meron po siyang reading. Ayun. Meron po siyang laman 7. Ano po? So, tignan po natin. Sunod. Yung atin pong distilled water. Ayun. 0 po siya. So, wala pong laman. Ano po? Di katulad po nung ating purified water kung saan meron po siyang laman. Ano po? So, meron po siyang reading 4. Ano po? So, ngayon, titignan po natin yung ating nilagyan ng rocks. Ano po? Ito po yung may alkarak. Tingnan po natin. Ayun. Sa ngayon po, meron na po siyang 15 minerals na laman. Ano po? Kalalagay lang po kasi natin ano. Hindi pa siya umabot ng 2 hours. So, meron po siyang laman ngayon. Ayun. Meron po siyang 14 minerals. Ano po? So, hindi pa yan tumatagal. So, tignan po natin yung ano, yung natural spring water po natin. So, ayun. Meron po siyang 94. So, meron pong 94 yung ating natural spring water. Ano po? 94 po yung laman. So, tignan po natin yung ating soft drinks. Or yung soda. Ano po? Ayun. Napakataas po.
Yung atin pong soda, meron po siyang 265. So, yan. Titignan po ninyo, meron siyang 265 na laman. Ano po? So, napakarami po ano. So, tignan po natin. Ang sunod po natin, titignan, itong page, itong TDS chart. So, compared po natin yung result nung ating 5. Dito po sa 5, makikita po natin, iba-iba yung result. Ano po? So, makita nyo po, 0 to 500. So, ang pinakamataas po dito, ito po na soda, yung soft drinks, ano po, 265. Pangalawa po, yung ating natural spring water, kung saan meron po siyang 94. Ano po? And, yun pong ating nilagyan ng Alcarac, meron pong 14. And, yung ating pong purified water na kung saan meron po siyang 4, ano po, na TDS. Kung titignan po natin, based dito sa chart, 0, yun po yung mga dumaan dun po sa ating mga machines. Mga filtration, dumaan po sa distillation process. So, kaya nga, yung distilled water, ano po. So, ito po yun. Dito naman po sa 50 and below, yan naman po yung katangian ng ating mga aquifers, mga natural sources ng tubig, yung natural spring water, ano po, which is makita po natin dito. Ano po, sa nilagyan natin ng bato. Kasi dati naman po itong purified, ano po. Dati lang siyang galing dito sa 4. Nilagay po namin dito kanina, siguro mga 30 minutes ago. So, yun, meron na po siyang 14 na minerals galing po dun sa rocks. So, ngayon po, ang susunod na titignan natin, i-test po natin yung pH niya, ano po. Gaano ba ka-alkaline or ka-acidic itong mga samples natin ng liquid, ano po. So, unahin po natin dito sa ating pong tubig na purified, ano po, purified water. Ayun. So, isin natin to, nakakaharang. So, yan. Kita naman po nyo si purified water, ito po. Ito naman po si natural spring water natin, yung galing sa bukal. Ayan. Ito naman po yung ating tubig na distilled water. Ayan. Ito naman po yung ating soda. At ito naman po yung nilagyan ng Alcarax. Ano po? Siya po yung may Alcarax. Ito po yung may soft drinks. Ito po yung distilled. Ito naman po yung galing sa natural nating bukal. At ito naman po yung purified. So, yan. Tignan po natin ang pagkakaiba nitong 5. Ano po? So, mapapansin po ninyo, ang ating pong galing sa pinagbabaran ng rocks, siya lang po yung nag-iba ng kulay na blue. Ano po? Ito naman po yung ating soft drinks, napakadilaw. Ito po yung purified water. Ito naman po yung galing sa natural spring. At ito naman po yung ating purified. Ito po yung distilled, ano? So, yan. So, mapapansin po ninyo, using nitong ating pH chart. Ayun. So, pag dilaw po is acidic, orange. And dito po sa slight green, slightly parang apple green, ano po. So, yung green na green po is neutral. Ito naman pong blue, siya naman po yung alkaline at saka yung purple, ano po. So, yun po. So, mapapansin po ninyo, yung pinagbabara natin ng rocks, yun po yung naging alkaline. Ano po? The rest po is acidic or neutral po, yung ating natural spring. Yun po yung katangian niya. Ano po? So, kaya mapapansin mo po, meron pong pagkakaiba. Ano po? Kaya, kung mapapansin nyo, mas marami na po yung nagkakasakit na tao ngayon. Kasi, hindi na po yung original natin na tubig, ano po, galing sa source, yung nakukonsumo po natin. So, ngayon po, tignan po natin, ano po ba yung ibig sabihin pag mataas po yung TDS? Ito po yung sample natin galing dito sa natural spring natin, ano po. So, subukan po natin electrolyze ito para po mas lalo po nating maintindihan paano po ba pag mataas ang TDS? Ano po ba yung implication pag mataas yung TDS? Kasi po, pag tumaas na daw po
yung umabot na ng 100 pataas or dito sa 500, it's hard and very hard and hindi na po suitable para sa consumption ng tao. That's why po, papatunayan po natin bakit hindi na nga ba suitable sa consumption ng tao pag mataas po yung masyado yung TDS. Tignan po natin. Siseparate po ng electrolyzer machine yung atin pong hydrogen oxygen atoms doon sa dito sa ating tubig. Ano po? So, matitira po sa taas yung impurities. Ano po? So, yan. Tingnan po natin 1 minute. So, ano po ba? Bakit po nasabi natin na hindi na po safe or delikado na po pag masyadong matataas na po yung TDS or yung total dissolved solids doon sa tubig? Although po may mga research nagsasabi na okay lang daw po yung matataas yung TDS. But for me, kasi kaya nga po may standard, pag sinabing hard water, medyo mahirap na po yun. Kahit nga po isda, pag nilagay mo po dun sa very hard, medyo delikado na po yung buhay ng isda na po, namamatay. So, yung tao, siguro, mas malaki siya. Paunti-unti, delikado rin mamatay. Ano po? So, ito po kasi yung naiipon. Okay lang sana kung lahat yung minerals. Kasi ang total dissolved solids naman, refers dun sa presence ng salts. Minerals. Ang problema, yung heavy metals at saka impurities. Yung salts, kailangan natin sa tamang ratio. Ano po? So, kung mapapansin po ninyo, habang nagkikikwento ako dito, nakita po ninyo, nagbago na po yung ating tubig. Ano po? So, nilalagay po niya yung mga dumi dun sa ibabaw. So, pag mataas po pala talaga yung TDS, chances are, masyado na pong marumi or napakarumi na ng tubig. That's why po, sinabi nila na hard na yon. Kasi ang dami ng sahog, which is dun sa sahog, okay lang sana kung lahat good minerals at saka yung tamang salt content lang, yung sodium na kinakailangan natin. Ang problema, kung ganito po kadumi, ayan. So, suitable pa ba sa consumption? Ito po yung explanation, ba't dumami po yung gumagawa nung tubig na pinopurified. Dumami po yung mga refilling station na gumagawa po nitong purified water. Ang problema po, napakalayo na po niya dun sa original na kung saan po, it's either neutral po yung ating mga natural spring water or kaya ito po ay alkaline. Yun po kasi yung ating nakukuha. Ano po? So, dun sa ibang samples po natin sa mga bukal. So, napakalayo na po niya, which is na acidic na po siya. So, based pa dito sa chart, pag acidic na po yung tubig, so, ang purpose ng tubig is i-cleanse yung katawan ng tao. So, paano nyo po i-cleanse? Kung mismo yung pang-cleanse nyo is very acidic na. So, paano nyo ipa-flush out yung acid kung yung mismo pang-flush out nyo acidic? Ayaw nyo nga po dito sa soft drinks, which is acidic. Tapos, acidic naman po yung pang-flush out nyo. So, paano po mangyayari yon? So, very complicated po. So, sasabihin ng iba, sige, doon na lang ako sa natural na tubig natin. Doon sa ating mga bukal, which is, problema naman po doon, contaminated na po siya. Masyado na po siyang marumi. So, wala po tayong mapagpipilian ngayon. Ano po yung pinaka-best option natin ngayon? So, ito po yung pinaka-best option natin. Pwede tayong gumamit ng mga galing po sa purified or kaya yung distilled water na dumaan na po dun sa ating mga machine na kung saan pwede po natin silang lagyan nitong natural rocks. Kung saan, ito po kasing natural rocks or si Alcarax is made of natural rocks. The safest way to alkalinize water since it does not use machine. Ano po? Wala pong machine tayo. Ito lang mismong rocks ilalagay natin dito. And, syempre po, magkakaroon po tayo ng supply, abundant supply ng tubig anytime, anywhere. Kasi po, very handy po siya. Madali po siyang dalhin. And, pwede po natin siyang ilagay sa isang napaka-convenienting tumbler kung saan nandun lang po yung ating rocks. Dun sa loob ng infuser para po ma-infuse yung alkaline. Katulad nito, na hinahawakan ko, mahalo po yung ating alkaline and mga minerals dun sa rocks sa tubig na ating pwedeng inumin. So dun po, mas magiging healthy po yung katawan natin at makukuha po natin yung benefits ng Alcarax. So yun po, ganun kagaling po si Alcarax. Kasi po yun, very handy po siya. Ang bilis po niya na mag-react dun sa tubig. Ano po? So ganun po ang explanation. So yan.
Sana po napakinabangan po ninyo at nakatulong po ako ng kaunti. Ano po? So, that's all for today. Thank you very much. And please, subscribe po sa lahat na hindi pa nakasubscribe. And, yeah.